SP03 Las Cañas, kiniklaim dito ni Matubato na napakalakas mo raw kay Mayor Duterte, ngayon President Duterte. Ikaw, sa palagay mo, kasi yan, subjective yan eh. Sa tingin mo, malakas ka o napakalakas ka kay Mayor Duterte? Sinungalingan po yan, Your Honor. When I say malakas, malakas para pagkatiwalaan na utusan ng mga sensitibo mga bagay. Ano yung mga naiutos na sa iyo ni Mayor Duterte noon para mabuo sa isipan mo na ikaw ay malakas sa kanya o hindi malakas sa kanya? Ano yung sa tingin mo, pinaka-sensitibo na bagay na naiutos sa iyo nung mayor pa siya? To be honest, Your Honor, walang inutos sa akin si Mayor Rody Duterte because of my position in my rank. Well, in fact, Your Honor, meron akong indirect na incident. Commission of Senator Lacson. Ang tanong sa iyo ni Senator Lacson, sa palagay mo, malakas ka ba o gaano ka kalakas kay President Duterte o kay Mayor Duterte dati? Hindi po, Mr. Chairman. Hindi ka malakas? Yes, Mr. Chairman. O, tuloy mo yung sagot mo kayo. May incident, Mr. Chairman, Your Honors. 2011, may kapatid ako na nalig sa drugs. Napatay po ito ng mga elements ng Davao City Police Office. Wala ako nagawa. Ano ang pangalan ng kapatid niya? Cecilio Las Cañas. O? Cecilio Las Cañas, Mr. Chair. Cecilio. Yes. 2014, yung isa namang kapatid ko, Fernando Las Cañas, na-involved naman sa illegal drugs, napatay na naman ng mga elements ng Davao City Police Office. Wala ako nagawa. Ang pangalan po? Fernando Las Cañas. My two brothers po, Mr. Chair, Your Honors, napatay ng mga kasamahan ko sa Davao City Police Office. Kung malakas ako kay Mayor, bakit hindi ko natulungan sila? Siguro kung hindi po siguro ako pulis, mas natulungan ko sila. So, talagang tahasang pinabubulaanan mo yung aligasyon ni Matubato na napakalakas mo kay Mayor Duterte. Wala pong katotohanan yan. And to add, Mr. Chair, Your Honor, nung nagkaroon ako ng severe illness, on dialysis ako, yung panganay kong anak na bago lang pasar sa nursing, nag-apply sa City Hall of Davao City. Hindi lang ito natanggap, na-insulto pa. Hindi natanggap? Yes, Mr. Chair. Kung ganun ako ka-powerful o kalakas, o most powerful policeman. Arthur, hindi lang sa hindi natanggap ang ibig sabihin. Na-insulto pa. Ganun ba kalakas? Powerful? Kaya itong mga allegation dito ni Mr. Edgar Matubato, I'm sorry, Mr. Chair, Your Honors, malakas ang boses ko. Masama masyado ang dating sa akin. Na-damage na ang mga kapatid ko because of illegal drugs. Dahil pulis ako, wala akong nagawa. Ipalabas pa na most powerful, very wealthy, very influential, saluduhan ng general, walang mapuwit na city director ng Davao City, kung hindi dadaan sa akin, talagang pambabastos sa katauhan ko ito. I'm sorry. Yeah, sa tingin mo, bakit sinabi ni Matubato yung mga aligasyon niya laban sa iyo? Sa iyong palagay lang. Somebody must be behind him. Dahil wala ka namang alam na personal na galit niya sa iyo. Hindi mo naman siya na-on siguro sa sa lupa. Two times ko yan namura. Dahil doon sa kanyang activities, for more than 10 years, siya na mahala doon. Hindi niya sinabi sa akin, nireport, na yung value ng Cupras, nag-fluctuate yan, nagataas pala yan. Hindi namin niya napansin yung may-ari ng lupa. Napansin ko yan by the time na pinatawag na ako doon sa barangay. There was an invitation for me dahil may complaint po yung mga buyer ng Cupra. When I was there, si Edgar Matubato wala doon. Na-inform na lang ako
na may complaint sa akin because ako ang kilalang caretaker, na yun palang niyog, hindi pa yan naging kupra, kumukuha na sa doon sa mga buyer, nag-cash advance na yan. Pagka naging kupra na yan, binibinta na naman niya sa ibang buyer. Bumunto sa akin lahat, almost 200,000 po. Minura ko yan. Hindi lang siya minura ko yan sa harap ng misis niya. So, nasabi mo, somebody must be behind him. Sino sa tingin mo ang nasa likod niya o must have been behind him? Mr. Chair, Your Honors, I'm sorry po, baka mali ako. Mahirap po personal ko na lang po ito. Hindi, kasi gusto rin namin ma-establish dito, ano ba motibo ni Matubato? No? Kung nagsasabi siya ng totoo, pinabubulaanan mo, paano kami mas maniniwala sa iyo kaysa kay Matubato? Kailan establish natin yung motibo, hindi ba? Kaya tinanong ko sa iyo, ano kaya ang motibo ni Matubato? Sabi mo, wala ka namang makita na para... Magbigay ako. Sige. Sa personal ko lang po, Yes. na Mr. Chair, Your Yes. Honors. Baka politika. Bakit politiko ka ba? Bakit ikaw? Hindi naman. Sino? Kindly elucidate. Gusto niya siguro sirain yung presidente Mayor Rody Duterte. Kasi yun naman ang tumbok ng ano niya eh. Yung mga lahat na sinasabi niya, patayan, DDS, yung pagkain sa buaya, hindi naman totoo yun. Pero bakit ikaw ang gagawing kasangkapan ni Matubato para siraan si Mayor o si Presidente Duterte? Bakit ikaw, sa tingin mo, bakit ikaw napili niya? Mayroon bang perception sa Davao City na ikaw talaga ay malapit kay Mayor Duterte kahit hindi totoo? Para ikaw yung mapag-isipan na gawing kasangkapan para sirain si Mayor Duterte? Wala po, Your Honor. Pero kahit po, Your Honor, yung mga media ng Davao City, kasi usually si Mayor dati, pag lumalakad yan, may kasama mga media. Not even a single footage ng media ng Davao City na makita ko kasama ako ni Mayor Duterte. None po. So, maski sa perception ng mga taga Davao, wala makapagsabi na ganun ka kalapit. Ibig sabihin talaga malapit, ha? Yes, Your Honor. Hindi pwede dahil hindi ka naman nakakasama. Yes, Your Honor. Ngayon, doon nga ako nagtataka, bakit ikaw ang napili ni Matubato na gamitin nga para kung sakaling ang siya'y nagpapagamit din, kung sakali lang, ha? Para siraan si Presidente Duterte o si Mayor Duterte. Yun yun ang pinagtaka ko, Your Honor. Wala ka ring idea. Wala, Your Honor. Hindi mo kami matulungan sa komite para makabuo man lang ng aming paniniwala kung ano ba yung pinagmulan ng lahat ng ito. Kasi alam mo, nagugol naming oras dito, napakahaba na rin. At marami na rin nabilad dito. Hindi ba? Meron 2 pulis Pasay na dito na napailan ng kaso dahil sa pagdinig dito. At yung PNP nalalagay minsan sa balag ng alanganin, no? Yung sa perception sa mga tao, para bang alam mo, kanina nag-uusap kami ni Chairman Gordon, ano? Kasi tiningnan ko Wikipedia, ano ba ibig sabihin ng extrajudicial killing? Ang definition, sinasabi, it is a killing of a person by government authorities na hindi dumaan sa legal procedure or sa proceedings. Masama kasi ang pag-uusapan namin dito, extrajudicial killing, yung pala ang definition ng extrajudicial killing, parang may presumption na kagagawa ng government authorities. Ano? Pero sa pangkaraniwang perception, ako even or before I look it up, ano, akala ko pag-uusapan namin yung extrajudicial killings, yung hindi ginampanan ng kapulisan kung hindi ito yung mga death under investigation. Hindi. Ang ibig sabihin talaga, at ito rin siguro ang pananaw ng international media, na ang aming dinidinig dito yung mga pangyayari involving government authorities. Meaning, yung 1,375
police operations. No? Kasi yun ang maliwanag na kagagawan ng government authorities. Lahat pala yun. Kung tutuusin sa pag-uusapan namin dito, pwede i-classify na extrajudicial killings na itinatanggi ng PNP dahil nga may presumption of regularity. Ikaw, nag-aaral ka naman ng LLB, hindi ba? So, di ba, pagka tayo, pareho galing din ako sa law enforcement, pag may ginawa tayo, ang presumption kaagad, regular ang ginawa natin. Mapwera na lamang na later on, ma-prove otherwise. Then, kanina, pag-uusapan natin, ilan yung murder cases. Hindi mo pwedeng ibilang doon. Sa murder cases, yung regular o yung legitimate police operation. Pero later on, kung halimbawang isa o dalawang kaso, na-prove na hindi naman pala legitimate police operation, papasok yun na rin doon, di ba? Madadagdagan na yung murder case doon sa statistics. At mababawasan yung legitimate police operation. So, ako hanggang ngayon nagtataka kung bakit nga si Matubato hindi ko naman sinasabing nakapag-spin ng ganong istorya kasi puro face value tinitingnan, and it's up to the members of the committee to form our individual opinions on the matter, hindi ba? Kami magsasabi, kasi ako pagka may nagsasalita dyan, bukod sa ako yung nakikinig, nag-observe din ako kung ano yung kanyang pag tinanong siya, paano ba siya sumagot, ano ba kanyang body language, kasama yan eh. Kasi tulad mo, lumaki rin ako nag-iimbestiga. Lumaki rin ako sa intelligence community. Yan din ang aking exposure. So lagi akong gano'n. Pagka meron kaming dinidebrief, hindi agad ako maniwala. And quietly, nag-check ako sa kanya mga sinasabi. Kasi meron mga verifiable facts na pag verify mo, mali pala sa katotohanan. Kaya nga at first blush, pagkatanong ko kay Matubato, dalawa kagad yung nakita ko na hindi tugma doon sa katotohanan o sa talaga nangyari. So in my book, mababa yung credibility niya. I'm sorry for saying this, doon sa ating mga kasama rito na maaring mas mataas ang paniniwala kay Matubato. And kaya nga tinatanong ko sa iyo, hindi mo rin naman masagot. Bakit ikaw ang naisip ni Matubato na gamitin kung siya man ay ginagamit o nagpapagamit para siraan si Pangulong Duterte? At hindi mo rin kami mabigyan ng sagot. Kasi simple lang kung halimbawang ang target si Mayor Duterte, bakit hindi na lang si General De La Rosa ang dikdikin dyan? Dahil siya yung in-appoint ng Chief PNP, siya siguro yung malakas o malapit. Pero ikaw, kung malapit ka, dapat SPO4 ka. SPO3. Magre-retire ka ng SPO3. Nag-apply nga ako, Your Honor. I have 2 special spot promotions. From SPO2 to SPO3, spot promotion. SPO3 to SPO4, spot promotion yan. Nung pinalo up ko po... Spot promotion, waive naman yung period, yung before retirement. Hindi Yes, Your Honor. Pwede ka ma-promote. No, matagal na yan, Your Honor. Presidente na si Mayor Duterte, dapat napagbigyan ka sa spot promotion para makapag-retire ka man lang na SPO4, ang pension mo bilang inspektor. Yun nga, Your Honor. Kaya, matagal na po ito. Hindi rin ako makapaniwala na malakas ka. O baka napabayaan ka na ni General De La Rosa. Hindi, nagpalo up ako, Your Honor, sa Krami. If I can remember right, 2010. Special order na lang yung labas Kalimutan na natin yung 2010. Kalimutan na natin yung 2015. Pero starting noon time of June 30, kung malakas ka, sa tingin ko, SPO4 ka na ngayon. Dahil hindi naman tinitingnan yung 6 months ka na lang sa serbisyo, wave na lahat yun kasi spot promotion Yun nga Di ba? Malaki rin naman ang diferensya ng pension between a retired SPO3 and a retired SPO4. So, ang tanong ko ulit, malakas ka ba talaga kay Mayor Duterte o hindi? Hindi po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Just for the record, Senator Ralph Recto arrived first before Senator Villanueva. So, in the order of questioning, they may question later.
Baka naman kaya hindi ka malakas baka naman dahil tinutukoy ka ni Matobato, binigyan mo ng lumang relo, hindi yung bagong relo binigay mo sa kanya. Binili na relo, tapos sinuot niya. Hindi kaya. Biro lang yun, biro lang. Para lang masyado ng tense, no? Okay. Alam mo ba, ibig sabihin ng 2 relo? Sabi mo kanina kasi Sabi mo, ayaw mo naman na magsuot ng 2 relo. Yun nga, Your Honor. Alam mo ba yung biruan namin sa 2 relo? Delikado yun. Abay, 2 relo, di gumaganon. Senator Trillanes is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Speaking of that relo na binigay, SPO3 Las Cañas, ito, para magkaalaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo, sinabi mo kanina na ang binigay mo sa kanya yung segunda mano. Yung sinuot ko po. Yung suot mo, yung binili mo, yun yung sa'yo. Yung resibo, tsaka yung lumang relo mo, yun yung binigay mo. That, as far as my memory is concerned, yun po. Okay. Kina-qualify mo na. So, kailangan siguraduhin natin. Kasi para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ano, titindigan mo yung statement mo na yan o babaguhin mo? As far as my memory is concerned po, matagal na nangyari yan. O, yan na. Di ba? Kanina, sigurado ka, ang binigay mo, yung lumang relo. Ngayon, hindi ka na sigurado. Okay, I will stand my statement. Yes. You will stand by your statement? Yes. So, kung papadala natin dito yung relo, pati yung resibo, na nandoon yung serial number, pag nagkapareho yon, paano na? Masasagot na ngayon yung mga katanungan nila kung sino papaniwalaan. Ikaw o si Mr. Matobato. Simpleng simpleng test yan. Your Honor, kung relo lang ang basihan sa credibility, Hindi. para may problema yata. Hindi. Yes. Alam mo, SPO3 Las Cañas, magkakaproblema ka. Dahil, sigurado ka, I gave you an opportunity to qualify, pero hindi, pinaninindigan mo. So ngayon, kung sakaling papadala natin yung resibo, tsaka yung relo, pag nagkapareho yon, wala na lahat nung sinabi mo. Okay? Kasi test ng credibility yun eh. Your Honor, wala pa ako nabasa na libro sa law na yung test of credibility relo. Ikaw yung nagsabi niyan pinapanindigan mo di ba? O ngayon, nag-ano ka na? Namimiloso po ka na. SPO3 Las Cañas, alam mo, pinag-oobserbahan kita, gaya ni Senator Lacson, inoobserbahan ko yung demeanor mo. Alam mo yung actuation mo, hindi pang SPO3. Talagang iba. Kasi nakita natin yung mga chief superintendent, si General De La Rosa, hindi ganyan. Pero ikaw talagang iba ang demeanor mo. Okay? Personal opinion niyo pa yun, Your Honor. Yan, di ba? Anyway, susubukan natin. Sinabi mo kanina na na-observe mo ay na base sa iyong recollection itong si Mr. Matobato nakapatig na may M14 kasi sinasabi niya, auxiliary unit ng? Scout Rangers. Auxiliary unit ng Scout Ranger. So maari ito yung sinasabi nilang yung sinasabi niya na naging miyembro siya ng CHDF o CAPGU. Mga anong taon ito, SPO3 Las Cañas? Nung nakilala ko siya, 1996, Your Honor. 1996, may auxiliary unit ng Scout Ranger noong mga panahon na yon? Siya nagsabi sa akin yun. Hindi. Sabi nyo kanina, na-obserbahan nyo siya Siya nagsabi nga Hindi. Doon sa statement nyo kanina, nakikita nyo siya, madalas siya nakapatig, tapos may M14. Yes. Okay. So mga 1996 pa, gano'n na siya. Yes, Your Honor. Okay. Sige, maano natin. Ngayon sinasabi ni tinatanungan natin kung gaano kayo ka-close
sabi mo kanina meron kayong mga 5 o 6 na transaksyon sa lupa, bentahan ng lupa, tapos binigyan mo nga ng 300,000 na komisyon si Mr. Matobato. So, kung hindi mo siya pinagkakatiwalaan, edi hindi ka makikipag-transaksyon sa kanya. Hindi ba? Yes, Your Honor. So yung sinasabi niyang kumita siya ng 300,000 na komisyon kasi pinagtatawanan siya dito nung una nung sinasabi niyang may mga transaksyon din siya sa nag-aahente siya ng lupa. Hindi pinagtatawanan siya rito eh. Pero yung pala totoo yung sinasabi niya. Okay. Ngayon sinabi mo kanina na uma-attend siya sa birthday ninyo. Di ba? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon kung hindi kayo malapit, bakit naman siya may imbitahan sa inyong birthday? Hindi ho ba? Yes, Your Honor. Kasi yung nabigay ko sa kanya, Your Honor, na komisyon namin, hindi lang 300,000. Sabihin na lang natin mga more or less 800,000. Okay. So pero ang punto rito, kayo ay iniimbita mo nga sa iyong birthday. Ibig sabihin magkaibigan kayo. Yes, yes. O malapit yes, kayo Your na Honor. magkaibigan. Yes. Okay. So again, yun yung tinatanong kanina ni Senator Pacquiao. Hindi naman kayo close, pero ngayon sinasabi mo malapit kayo na magkaibigan. As far as dito po sa jail ng lupa, kasi parang may utang na loob din ako sa kanya, Your Honor. Okay. Kasi nagkapera ako sa kanya. So, Dahil sa kanya mga rekomendasyon sa akin na lupa, so utang na loob na tinanaw ko po na utang na loob yun, Your Honor. Okay na po yan. Basta iniimbita nyo siya sa inyong birthday. Kasi, Hindi lang sa birthday, natulog pa yan sa bahay. oh, yun. So talagang close nga kayo. So maliwanag yun. Ngayon, doon ba sa heinous crime section, nakasibilyan kayo, naka-uniforme? Civilian po, Your Honor. Nakasibilyan. Kaya hindi alam yung mga ranggo kasi mga nakasibilyan kayo, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yun. Ngayon yung sinasabing ranggo, hindi yan tinatawag sa... Hindi ganun ang tawagan ninyo ni Mr. Matobato. Ganun ho ba? Yes, Your Honor. Hindi, ano ang tawagan ninyo? Sa akin, ang tawag niya, Chief. Sa Chief. kanya naman, Edgar. Okay, Yeah. Chief. Kaya hindi niya alam yung inyong ranggo kasi sanay kayo sa transaksyon ninyo na informal at nakasibilyan kayo. So yun ang reason. Ngayon si Mr. Matobato ba na-assign sa heinous crime section? Sa inyong pagkakaalam? Wala po. Hindi siya naka-assign. Kasi hindi naman siya polis. Okay, hindi siya pulis. Pero ano siya doon? Ano ba ang tawag nito? Naka-attach. As far as my knowledge is concerned, wala po. Hindi siya pumupunta doon sa inyong opisina. Pumupunta po. Pumupunta siya. Pero doon kung papakitaan kita ng payroll na ang nakalagay doon, assigned to heinous crime section, City Hall, ano masasabi niyo ron? Pagka-understand ko po, Your Honor, naka-assign po siya doon sa compound ng Almendras Gym. Kasi po, yung kanyang bahay nasa likod lang. Yung first wife niya, yung kanyang original wife, na doon lang nakatira sa likod ng Almendras Gym. So considering po na malapit siya, yung kanyang, pagkaalam ko po, yung kanyang fixed assignment is doon sa gate ng Almendras Gym compound. And then yung opisina po ng heinous crime, nasa loob po ng compound, katabi lang po ng gym. Okay. Well, anyway, na-kumpirma na po natin yan na meron siyang na naka-assign siya sa heinous crime section, kagaya ninyo, no, kahit hindi siya pulis. At doon sa inyong mga assignments, gaano na kayo katagal na assign sa Davao City Police Office? Tsaka by the way, itong heinous crime section, under ng Office of the City Mayor ito, di ba? Hindi po. Under ng Davao City Police Office. Okay, Davao City Police Office. So, ilang taon na kayong na-assign sa inyong career? Or for that matter, ilang taong kayong na-assign sa labas ng Davao City? Wala po, Davao City po lang. Davao City kayo simulat sa pool? Yes Diba? po. Okay. Yes po. Punta tayo sa pagkakilala nyo kay President Duterte. Anong taon nyo siya nakilala? Since naging mayor po siya ng Davao City. 1988. Yes Okay, po. 1988. So,
paano kayo nagkakilala? Kung nagkakilala po personal, sa tingin ko hindi po. Kasi makikita lang namin siya. Kung may accomplishment kami sa office, pumupunta siya kasama yung media, ganun lang po. So, since 1988 hanggang sa kasalukuyan, No, na-reinstate po ako 1989, hindi napasok. Kinuha ko ni the late Colonel Ernesto Makasait nung Anti-Organized Crime Task Group 1990 po. 1990. Kasi So, 1990 simula 1990 hanggang sa kasalukuyan, doon kayo naka-assign sa Heinous Crime Section. Nasaan ang opisina ng Heinous Crime Section? Sa loob po ng Almendras Gym Compound. Nung heinous crime po, Your Honor, 2001, 2002 na-organize yan, hindi na-resolve yan 2010. Okay. So, hindi kayo umalis ng Davao City Police Office at dito kayo nag-assign dito sa Heinous Crime Section since 2001 hanggang sa kasalukuyan? Hindi po. Diba? Na-dissolve po yan 2010. And then na-assign po ako sa... Saan? Na-assign ako ng Baguio Police. And then yung latest ko assignment po doon sa Bunawan Police hanggang sa nabigyan ako ng parang medical porlo po kasi nag-collapse po ang dalawa kong kidney. And then nag-dialysis ako to the point na hanggang na kidney transplant po ako. Hanggang naabutan na po ako nitong non-duty status ko po kasi mag-retire na ako this coming December. Sige. Pero yun na nga, hindi kayo naalis talaga. Talagang simula na nag-mayor si doon na kayo Sa Davao City po, yes. Okay. Yes, Your Honor. So ngayon may sinasabi na wala nangyayari na sa Davao City na hindi alam ni Mayor Duterte, ni President, then Mayor Rodrigo Duterte. Di ba may mga kasabihan yan? Di ba? Dahil talagang siya, kamay na bakal. So, kontrolado niya yung peace and order situation. Di ba? Opo. Ngayon ang tanong ko, bakit may nangyayaring extrajudicial killings na tinatawag? Bakit may mga nangangamatay na tao? Bakit hindi ito napigilan? Kung hindi niya to alam, dapat kayo, Heinous Crime Section, kayo yung nag-iimbestiga roon. Hindi ho ba? Your Honor. So meron kayong nasolve na mga... Meron din po, may mga nasolve po kami, Your Honor. Okay. Anyway, hiningi natin yung mga dokumento in that regard. Tapos, kasi tinanong natin... You're asking, no? For... no, we already requested early on, Mr. Chairman. I thought you were limiting it to the crimes only that have been solved. Okay, I will get all the records of the... I'm sorry, my mistake. Go ahead. Maraming salamat po, Mr. Chairman. And aside from the extrajudicial killings, may mga malalaking mga murders din na nangyari doon. Kagaya nung kay Mr. King, na isang bilyonaryo. Sabi, safe pang Davao City, bakit may isang bilyonaryong namatay doon mismo sa loob ng opisina niya? Tapos may media na kritiko niya, na si Mr. Jun Pala, namatay. Tapos may isa pang media person, I forgot his name, Luntian or something. The name escapes me at the moment. Then itong si Mr. J.B. Brillante, kilala nyo ito? Come again po? Mr. Former Mayor J.B. Brillante. Yes, Your Honor. O namatay din ito sa Davao City. Yes, Your Honor. Okay. So, ito yung mga malalaking mga assassinations, na sinasabi lang, bakit nangyari to? Si Mayor Duterte ang may control ng Davao City. So palagay nyo, bakit kaya nangyayari ito mga ito? Your Honor, yung level of ranks ko po at saka position, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. Okay. Sige, maintindihan natin. So ngayon, babalikan natin yung resibo tsaka yung serial number nung relo. Darating tayo dyan. Pero ngayon, tatanungin pa kita isang, may mga property ka ba sa US? Wala po, Your Honor. Under your name, under your wife's name, under your children's name?
Wala po, Your Honor. Pero nakapunta ka na roon? Hindi pa po, Your Honor. Hindi pa. Never. So, check natin yan sa records, ha? Yes, Your Para Honor. ito yung mga random Yes, checks ng mga mga inyong mga salaysay. That's all, Mr. Chairman. Thank you. Just to remind the body, the committee, we have a session at 3 o'clock. I understand it's going to be an open and closed session because of the passing of our distinguished colleague, Senator Miriam Santiago. So we will open the session and immediately close it out of respect and tradition. The sense of the chairman, because we have a lot of witnesses, is to continue afterwards. But Senator Soto also says that we might be violating that tradition, that we should adjourn, we should suspend because of the passing. I just want to go with the committee on what your pleasure is, because I wouldn't want to tax the patience of what our witnesses here are already here. I would be willing, but depends on everybody here. Any comments? After the session, Open and close. Open and adjourn. Out of respect for our guests, my own view is we continue. You say you continue? Do not blame me. I'm trying to fix the problem. All right. Mr. Chair, Yes. I think we all submit, I'm not speaking for my colleagues, but submit to the chair. My only concern is if it's going to be the next 3 days, if we can name, especially the higher officials of the PNP, like Chief Bato, because if he's going to be here the next 3 days, he won't be able to do his work Yes. for the next 3 days. But I submit to your wisdom, Mr. Chair. Mr. Chair, if we continue later or in the next 2 days, unless it's absolutely necessary, I think we can excuse the Chief PNP, General De La Rosa. Sir Majority Leader, I'm talking about the high officials also, like we have the NBI director, the USEC who is head of the PNP. But of course, if we need them, Mr. Chair, they're here to stay. I'm just saying in the next 3 days. Well, actually, we don't have 3 days because tomorrow when we hold it, it will be finished again by 2:30, and then the next day will be again at 2:30. So I just want to assure everybody that there is no delay, and we are very transparent here. And I want to make sure that we finish it hopefully in the next 2 or 3 days, because there are other things to do tonight, and there are other things that I have to also investigate. There are many resolutions being referred to the Committee on Blue Ribbon, etc., etc. So my calendar would be extended and extended, and I don't want to have other senators say I'm not listening to some of their referrals here. So, with all due respect to my good friend and respected colleague, Senator Soto, I would like to ask everybody to continue on along with our witnesses. It will be a quick session. They will open and then I will close. We will pass the resolution expressing our condolences to Senator Miriam's family. That's all. And Yes, then we'll close. and then afterwards, we can then again come back here because they have to. I don't know if we have to reconfigure the. I suggest we don't reconfigure anymore. Kung pwede, kanya-kanya ng form, pwede ba yun? Of course, I'm not the Senate President, but out of the ordinary. But anyway, ganito na lang siguro. 24 pa rin. It will just be a different one, but we'll have the majority floor leader and the Senate President pro tempore there or the minority there. So it's all right. You'll have a better visage shown to the cameras. All right? Okay, so, all right, we will continue afterwards as soon as, anyway, some of us have not taken our lunch. Yes. The person next in line would be you. Yes, you can have 10 minutes, of course. And then Senator Villanueva, Senator Gatchalian. Just kidding. So, all right. Okay, point of order. I just
I enjoy seeing this young senator, and go ahead. We will do that. So, okay, that's what we agreed on. Senator Recto, you have 10 minutes. After which, by 2:32, everybody will stand up, and we will allow everybody to have their lunch and allow the preparations for the Senate hearing. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I will focus on the resolution itself, not so much on the credibility of these two other witnesses, but on the extrajudicial killing and the vigilante killings, Mr. President. But let me start by asking this question. SPO3 Arthur Las Cañas, kailan ba tinatag yung heinous crime section? 2001, Your Honor. 2001. Bakit tinatag yung heinous crime section? Yung Ano personal dahilan? ko lang po pagkaalam, Opo. Your Honor. Laganap ba yung patayan, ang rape, ang murder, nakawan, kaya tinayo, tinatag? Yung during the directorship of, kung hindi po ako nakakamali, directorship of Senior Superintendent Garcia, Your Honor. Hindi, anong dahilan kung bakit tinatag? Because of Laganap ba ang patayan, halimbawa? isa na yun, and then yung robberies, and then may mga kidnapping. So, laganap nga. Yes. Tama ba yun? Yes. Ha? Okay. So, 2001. At, so siguro, kaya heinous crime ang pangalan, lahat ng krimen na iniimbestigan ninyo ay tungkol sa heinous crime. Hindi naman po. Kung may complaint sa office, in-actionan din namin, gina-repair po namin sa mga police stations. Oo. Pero yung heinous crime section, palagay ko, sa pangalan pa lang, kaya tinatag, dahil mataas yung krimen. Yes. So, hindi yung ordinary na kung ano man, di ba? I suppose. Yes No? po. Ngayon, nabanggitin nyo kanina na lahat kayo, miyembro niyan ay pulis. Yes po. Pero sigurado ako bilang pulis, may mga asset kayo. Yes po. Ang asset ninyo, hindi nangangahulugan pulis. Tama ho ba yun? Tama po. At sa pagkaalam ko, ang karamihan ng mga asset ay mga kriminal din. Di ho ba? Meron ding iba na plain civilian lang po. Oo. Pero halos, Kung hindi pulis, sigurado civilian eh. Pero, hindi kayo kukuha ng asset. Chances are, ang asset ninyo, kriminal din. yes po. Di ho ba? Yes, po. Okay. Ngayon, anong porsyento na, gusto ko na maintindihan eh, anong porsyento ng mga krimen dun sa Davao ng mga panahong yon, yung mga heinous crime ay drug-related? Matatanda mo ba? Siguro po, because of my position in rank, hindi ko po sure Hindi na nyo masyado masagot alam. yan. Yes po. General Bato, would you know? Ilan porsyento ng heinous crimes ay drug-related? I cannot guess, Your Honor. So you don't have the data? I don't have a data right now, Your Honor. Huh? Well, according Right to now. the former chief PNP, 60 to 70% or 65% drug-related. If I may, Your Honor, yung estimate namin, Your Honor, is 70%. So more or less, More or that less, number. 70% ang So nung mga drug-related. panahong yun sa Davao, ganun din. 70% drug-related ng mga heinous crimes. Most likely, Your Most Honor, dahil likely. nationwide data Your Okay. Honor. Okay. Nung panahong yun na SPO3 Las Cañas, meron din ba kayong matrix? Halimbawa, ang Pangulo ngayon, binabanggit, drug matrix. Nung panahon yun ba, meron din kayong matrix? Yung authorized lang po, Your Honor, na may matrix, yung dati yung Narcotics Command, and then ngayon yung PDEA. Then, Sabi doon po, sa wala po. heinous crime section, meron ba kayo? Wala po. Parang order of battle. Yung order of battle po, doon yan po sa intelligence po. Na may intelligence yung heinous crime section. Hindi po, yung sa Davao City Police Office po, Your Okay. Honor. Maybe we can find out from General Bato. General Bato, nung nag-chief PNP ho kayo ng Davao, di ho ba? Tama. Yes, Meron Your din ba kayong drug matrix nun? Hindi, wala pong drug matrix, Your Honor. Meron kaming watch list
May watch list kayo, Watchlist ng mga drug personality, Your Honor. drug personality. Yes, Your Honor. So parang gano'n na rin yun. May watch list, may drug, may more or less, halos gano'n. May listahan eh. Yes, Your Honor. Di ba? Ng pusher at user, more or less. Ha? Yes, Your Honor. What about listahan ng mga gun for hire? Meron din kami nung na-identify, Your Honor. Meron. Meron. Si Matubato ba nasa listahan ninyo? Sa Hindi. gun for hire? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi nyo ma-remember. Pero narinig ko na Na posible. tirador siya. Gun for- tirador. Kasi parang natandaan ko yung nabanggit Narinig ninyo ko. eh, di ba? Pero hindi ko nakita officially doon sa Oo. list namin, Your Honor. Okay. Okay. Ano yung, ito para maintindihan ko yung nasa isip ng ating kapulisan, na? Maging sa SPO3 at maging kay General Bato. Ano yung karanasan ninyo sa ating mga korte? Halimbawa, pag may nahuli kayong kriminal, at sigurado kayo, at may ebidensya kayo, masyado matagal ba ang hustisya natin, sistema ng hustisya sa ating bansa? Halimbawa, sa prosecutor pa lang, ano yung karanasan ninyo doon? Your Honor, based po on my experience, usually po, hindi naman lahat, pero usually po, kulang po kami sa support ng prosecution. Ng piskal? Yes. Meron ba kayong nararamdaman na halimbawa, eto, tingin nyo, shot case na to, nahuli na namin to, pinabayaan ng piskal? O in many instances, walang piskal. May naranasan na ba kayo walang piskal? Hindi pa po. Hindi naman. May piskal lagi. Yes. Okay, pero parang hindi tumutulong, yun ang sinasabi ninyo. Hindi nyo katulong, parang ganon. Isa yan po, kasi parang minus ang guidance po nila sa police. I'm sorry? Minus po ang guidance nila sa police. Sa police, menos ang guidance. Kaya minsan, kung So, marerekomenda ba ninyo dapat baguhin natin yung mga batas na yung piskal, tulungan yung police to build up cases? Kasi sa Amerika, kung di ako nagkakamali, ganun eh. sa position ko po, isa tingin ko is dapat sa higher up ang mag-recommend. General Bato, anong tingin ninyo doon sa nabanggit ko? Ngayon, ang karanasan ninyo, General Bato, ilan bang porsyento ang mga korte natin o mga syudad, munisipyo na may piskal? Marami bang walang piskal? As of now, Your Honor, mukhang hindi masyado kulang ang piskal, Your Honor. Hindi masyadong kulang. Nung mga nakaraan, Noong una, Your Honor, may mga problema nung long time ago. meron ba tayong data dito sa committee ko? Ilang porsyento ang mga vacancies ng piskal natin? Magtanong po ako sa DOJ, Your Honor. Wala tayong kinatawan ng DOJ dito eh, no? Wala, Your Honor. Maraming kulang, di ba? Ang pagkaalam ko, malaki ang pagkukulang natin sa dami ng piskal. Ngayon, doon naman sa korte, ang alam ko rin, 20% na lahat ng korte natin, 20% na lahat ng korte, walang judge. Nade-delay yung mga kaso pag walang piskal at walang judge, di ba? Okay. Having said that, at kung totoo man yun, hindi kaya yung ating kapulisan naman, nahuli mo yung kriminal, ang tagal ng hustisya, walang judge, halimbawa, o walang piskal, nawawalan ng loob sa paglaban. Laban sa krimen. At posible bang dahil dyan, may mga extrajudicial killing? Halimbawa, SPO, let me ask a direct point to SPO3 Las Cañas and to, hindi ko sinasabing ikaw gusto ko lang maintindihan yung kaisipan ng ating kapulisan. Ganon din kay General Bato. Kung sa tingin yung mabagal ang hustisya o walang hustisya, meron ba mga tipo ng kriminal na dapat hindi na ipaubaya sa korte at patayin na lang? Sa akin po, Hindi ko Your Honor. tinatanong kung meron kang ginawang pinatay. Opo. Ang tinatanong ko lang, dahil sa katagalan at kawalan ng hustisya, napag-uusapan ba ninyo to sa mga kapulisan, sa mga kaibigan, sa
pagka wala kayong trabaho, nagiinuman lang kayo, halimbawa, o nagtotong eats kayo, halimbawa, na sa sobrang tagal ng hustisya, itong mga kriminal na to, na nasa battle order o kung ano man, ay dapat ito, mga to, pinapatay na lang to eh. Meron Wala mga naman po. ganun bang, ni minsan, wala kayo na pag-usapan na gano'n. Well, sometimes, during drinking session, may mga... O yung mga ganun lang. Hindi mo yan maiwasan. Yung Tama. mga... Yung mga... Halimbawa, yung mga... Parang na-discourage ka sa serbisyo. Kulang ng support. Madalas ba yan na di-discourage kayo sa serbisyo? And especially kung ang kalaban mo sa kabila, yung kaso magaling ang abogado, talaga wala kang laban. So, meron yan, hindi man yan Your Honor na na sekreto yan, open yan sa among Sa kapulisan? sa law enforcement, sa So kapulisan. naiisip yan, di ba? Ngayon, kung kayo pulis, at yan ang nararamdaman ninyo, yung kayang civilian, asawa na namatayan ng asawa, o magulang na na-rape yung anak, at alam walang hustisya makukuha sa ating pamahalaan. At dahil dyan, vigilante killing ang gagawin. Babawian na lang yung kalaban niya. Maaring kabarangay niya o kababayan niya, kukuha ng sariling hustisya. Sa tagal ninyo sa serbisyo, marami bang ganyan? In my case po, wala po. Wala. General Bato, same question for you. Meron bang mga kriminal na paminsan-minsan pag kayo magkakasama lang na pag-uusapan rin nyo? Hindi ko sinasabing ginagawa rin nyo o ginawa ninyo ha. Yung damdamin lang. Etong mga tao ito dapat pinapatay na to eh. Paulit-ulit na lang yan. Nakakalabas, nabayaran yung judge, nabayaran yung piskal, o kung ano man, whatever that situation is. Napag-uusapan mo na may huntahan ba kayong ganyan? Normal po yan yung... Normal. Maraming beses naman na pag-usapan yan. Maraming beses. Yung frustration kasi papasok na trillion, yung matagal yung hearing, yung trial ng kaso. Kundi yung talagang complete reversal ng what we expected, Your Honor. Halimbawa, na-dismiss yung kaso, napaka-strong yung case na pinresenta namin. So, frustrated yung police. Frustrated yung police. Yun, mapag-usapan namin. Pag-uusapan. Dapat pinatay na yan, parang ganyan. Pero hindi namin gagawin yan yun. Alam ko. Hindi ko sinasabi gagawin ninyo. Tama. Okay, ngayon. Noong panahon sa Davao, di sinasabi natin naging success story ang Davao. At ako naman, I've had the experience of visiting Davao many times. Hindi lang sa kampanya, kahit nung nanalo na. No? At alam ko naman, by and large, sa kinakausap ko yung mga tao doon, they feel safe in the streets. Okay? Yung personal kong karanasan, which I can share with you. So, ano naging sekreto nun? Posible ba ang sikreto nun? Anong pananaw ninyo, General Bato? Na ang leader natin kailangan may kamay na bakal. Tama ho ba yun? Importante sa leader natin na may takot ang tao at may kamay na bakal. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. Mahalaga yun. Yes, Okay. Your Honor. Excuse me, Senator Recto, Yes. your time is up. Yung 10 minutes ba yung tanong ko kasama yung sagot? Can I wind up? Ang tanong lang ang Yes. time, yung sagot hindi kasama. So mahaba talaga yun. Ganun ba? O, sige. So, Okay, one last point, pwede? sure. 1 minute? Avoid latitude. Okay, thank you. Nagugutom na lang si Senator Lacson sa Yes. si Senator Soto. Kaya, Pwede naman silang kumain eh, Mr. Chairman. Okay, let me wind up. So nabanggit ninyo mahalaga, yung may kamay na bakal at kung 100 milyon Pilipino tayo, at palagay ko milyon naman sa Davao din, di ba? Kailangan may takot sa leader ang tao. Yun ang sinasabi ninyo. At meron din sinabi sa akin ng ama ko. Kasi ama ko diktador din sa bahay namin eh. Kaya may kasabihan sa bahay namin, at ako diktador din ako sa pamilya namin. Fear is the beginning of wisdom. Kailangan may takot
Having said that, sa Davao, ang mga tao doon, mahal si Mayor Duterte at may takot kay Mayor Duterte. Tama ba yun? Tama po, Your Honor. Okay. Dito ngayon, maraming naririnig natin ng Pangulo, binabantaan niya ang mga kriminal. Binabantaan niya ang mga drug pusher, pati ang drug user. At dahil dito, alam ko rin, tumaas ang presyo ng droga. At in many instances, hindi rin makakuha yung mga user. Bali-balita ko lang. Okay? But on the other hand, mahigit 1,200 na yung namatay. Operations with the police. Mas nababahala ako dun sa 1,800 mahigit yung vigilante killing. Yung mga may pangalan, may mga karatula o may mga tape o kung ano-ano pa. Yun ang kapalit. Mahigit 3,000. Pero ang tao may takot. At nabawasan ang droga, tumaas ang presyo. Yun ang kapalit. Sa tingin ba ninyo, yung 3,000 yan, papalo ba yan ng 10,000, 100,000, hanggang anong numero kaya yan? General Bato. Kailangan may continuous yung takot, may shock and awe, di ba? Mahirap mag-speculate, Your Honor, kung... Pero kung may 45,000 tayong barangay, at kung sinasabi ninyo, 70%, o isang drug addict lang kada barangay o pusher, 45,000 na yan. Kung isang tao mamamatay kada barangay, 45,000 yun. Di ba? Yes, Your Honor. Pero hindi ba sumamatay yung addict, Your Honor, kung hindi siya Lumaban. pusher na entrap at lumaban? Oo. Pero sabi ko nga, hindi lang naman yung lumaban yung vigilante killing din Di ba? Okay, to wind up, ang sigurang isang mahalaga dito sa ating komite ay tignan din natin yung kakulangan natin, hindi lang ng gamit ng polis, kung hindi yung kulang sa prosecutor, yung kulang sa judges, baka mamaya meron tayong magawa doon, at yung relationship din ng prosecutor at ng mga kapulisan natin to help in building up the case siguro moving forward, no? At huling-huli na lang, General Bato, nakikita na natin na ang ating bansa na pag-uusapan sa buong mundo. Marami ng publications ang sumusulat tungkol sa mga pangyayari dito sa atin, no? I am sure without a doubt, walang utos ang ating Pangulo na patayin ninyo ang mga taong yan. Pero ang hinahanap din ng taong bayan, sinusuportahan namin kayo dahil yung outcome ng ginagawa ninyo sa ngayon nakakatulong sa bayan dahil nabawasan yung mga krimen sa kalsada, tumaas ang presyo ng droga, and in many instances, walang makuhang droga. So congratulations to you on that effort. Pero having said that din, hindi rin natin gusto naman na madagdagan yung 3,000 namatay hanggang umabot yan ng 100,000 kung sakasakali. At yung pinakamahalaga dyan, yung naintindihan ko, lumaban sa pulis, patayin ninyo. O pinatay ninyo kung kinakailangan. Pero yung vigilante killing, you may win the war against drugs, pero kung mawawala ang respeto ng tao sa law and order, mas malaking problema yon. So thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Senator Recto. We would like to thank very much kayo lahat. Nagpapasalamat kami sa inyo sa inyong pasensya at kayo nandito at nagbibigay ng inyong testimony at inyong resources na sa inyong kaisipan at sa inyong mga prinsipyo at sa ating mga batas. But magse-session lang po kami sandali ng 3 o'clock
And hopefully, sabi ni Senate President Pimentel, aagahan niya yung session ng sa oras. At pagkatapos ng resolution, i-adjourn namin kaagad yung session. Suspend namin para bukas. In the meantime, siguro para safe, mga alas 4, no? Mga alas 4 po, tutuloy po natin. Pwede na po kayong lumabas muna at magsikain. At alam ko hindi pa kayo kumakain dyan ng konti. Para maayos. Pabalik po tayo ng alas 4. Session is suspended until 4 o'clock in the afternoon. Thank you all very much. Sir, iharap lang.